abuso sa kinaiyahan, samtang ang katawhan nahikatulog og nagpakahilom, sila nahikalimtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa lahigmata nga ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Milipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mobarog og motingog aron isinggit ang kalambuan. dili ka musulti ug unsay imong nakita. Tingog sa iligan. Saksi Tingog sa iligan. Uban ni Attorney Verb Kimco. Ang Tingog sa iligan. sagad Tingog sa iligan. pulos ang hayag sa atin. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Aling pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig ba wala nang nga wala, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkukop, dugo'y ang mandunong katiis at pagod. Murag nakurat ko nakadungog na doon na di ay ipaparugo ipatindog na coal power plant niya sa Kimalan, no? Sa kaning nasa Lafarge no? Actually kung atong subayon ang mga dokumento sa atong simbahan, labi na social teachings on environment, ang atong simbahan is always opposed to anything na would destroy an hazardous environment. And I think this is in line also with the general principles also sa atong pagpanalipod sa atong katawhan, labi na sa lawas nun nga kaayuhan sa atong katawhan. Lakip na usab og mausab kini ang direksyon usab sa, I think, kung atong tanaw ng gobyerno, no, to kada mga balaod nga magprotektar sa atong environment. Now, kung atong tanawon kaning gitawag nato og coal power plant, matud palagi nila kini limpyo kuno kining source o proseso sa paghimo gineriya diha kanato, no? But I think mo na gitawag nato oxymoron. Walay dili ka na tinuod nga limpyo ang coal power plant, no? Ang iyang mga emissions sana will always be pollution. It would emit a lot of pollutants og kini makadaot gini sa atong kinayahan sa atong palibot, sa atong environment, og labi na gid sa health sa atong mga tao, no? And I do not know kinsa ni pasiug na ni, I do not know nanong nakalusot kini, no? Kung dunay mga dagko nga proyekto sa maniini nga moapektar sa kalusugan, health sa atong mga katawan, the people, actually the host community should be consulted, no? Kung kini na diretso lang murag dunay dako nga pangutana, and I think ang atong mga tawhan mangutana gyud, and kay kani dili kung dili man kini makayo, no? This is not alternative, dili maayong alternatibo para sa enerhiya, no? I think our people. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Dili na ko masabtan nga nung atong lokal nga sangguniang panglungsod sa Iligan ni aprobar sa pag-operate diri sa coal-fired power plant diri sa Iligan. Nga sa tibuok kalibutan, ang mga leader sa tibuok nasyon, pati ang mga scientifico, mga scientist,
nagplano kung saan pagpaubos, pag-reduce sa carbon emission para matubag na to ang problema sa global warming ug climate change. Pero dahil sa Iligan nganong ni-approve ang atong sangguniang panglungsod. Awhago na ko ang mga katawan sa Iligan nga atong batukan ang pagtukod dining coal-fired power plant dinhi sa Iligan. Kinahanglan ipadungog na to ang atong tingog sa katawhan para madungog sa tumang leader nga kita supak ini. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Good morning. Sa makausap pa, Tingog sa Iligan. Inang Laya, pag-ibig sa tinubuang lupa. Ato itong tribute para sa atong bayaning si Andres Bonifacio. Balik na to, Jude. Balik na to. Thank you very much, Judy Bunhoff, ang atong gwapong technical partner. Judy Itom, of course. Rihan mga gwapo ni. Fer Magallanes, Engineer Felix Talasan, sa atong station manager Ramil Imburong. Natay reprogramming na gamay ha. Dili na kayo daghan ang public affairs mo nang dapat sulit ha. Sulit pero daghan ang makalingaw nga drama. Salamat kayo. Mao kini ang pom bala kini nga gi tagik ikumpuso sa atong nasudnong bayaning si Andres Bonifacio kapina sa usa ka siglo kanhi sa ilang pagpakigbatok aron mahimong gawas nun ang Pilipinas batok sa dominasyon sa mga katsila ug didto na umol ang nasyonalismo. Belated happy birthday Mr. Bu. Buong aba dito dahil pa sa uban pang ato mga kahigalaan dito, mga musikero o mga higara ni Mr. Bu kagabi kay Bonifacio aba guni no. Tukayo ni Andres Bonifacio para po ni Mr. Bu. And this is for everybody. Dinhi sa dakbayan sa Iligan ang katawhan gihulga na usab sa dominasyon sa injustisya sa kinaiyahan. Di nang mihimo ni ini mismo ang atong mga namunuan. Haskan paita Di gimundang ba? Grabe, paghuman pa lang sa sendong 3 months pa lang ipanghabas ang mulabi diha City Hall. Sila mismo gahimo taga City Hall, mga pinili. Yatong miaging pipila ka bulan gipanghabas pud. Ang duulan ka usa ka libo nga kahoy de Suarez. Tulo in taon luha sa katawhan. Ay imbestigahon na mo ambot asa na imbestiga walay na tabutanan. Ug karon inudnod na usab ang katawhan sa polusyon sa coal power plant. Ang namahayag ay guna kaganina si Monsignor Jemar Veracruz nga mipadayag ang simbahan nagsupak sa coal. Tinaw ni kanang magingon-ingon diha og ang coal maayo man pwede ra man na malimpyo. Ano mga kalay-kalay nga tao sa usa ka sus Ginoo ko. Pagtuon mo, tan-awan ninyong kinaiyahan, tan-awan ninyong kalibutan. Uy, walay mo dawat anang coal power plant sa tibuok kalibutan. Walay mo dawat sa Luzon, walay mo dawat sa Visayas, ana. Gilabayan taaning mga polusyon. Unya mo ingon gyapon, okay makaayo. Ay himo daw tag resolution. Ang among mo ni Konsehal Samuel Tatay Huertas. Ang among yukbo ni Konsehal Opiniano o Konsehal Larasabal na paday pipila ka mga dunay kasing-kasing ug dunay accountability sa umaabot nga kaliwatan diha sa City Hall. Napaday. Pero kining kinabag-an diha kining didiretso lang pirma ambot lang. Gamaag lang ni. Pagtuon pud taon no nagtuon na to makabugo gid ining. Makabugo gid ini kanang magkonsehal ug mapili ta mabugo di ay tagabiya naman pud ninyo oy. Mga abogado mo, mga grabe ka sinatian ninyo. Respeto na lang gamay ba? Wapagali kalihok wapagali ka posisyon ang mga tao. Grabe ang oposisyon sa kiwalan. Mudiretso naman maghimo ang resolusyon na. Ginoo ko. Paita. Higugmaon po na ito gamay bi. Ang atong nasod. Ang atong nasod bi gamay social responsibility bi. Di palabig higugma sa bulsa ba. Grabe naman kaila. Uy, magpalabi naman ang tagpakaulaw. Kisa mo ko yung mga taong libutuan nga way kwarta gadagan ana.
Ingon ni anak kadali di mo mangonsulta katawan. That is your responsibility as public officials. Asa namang demokrasya ana? A government should be a government of consultation. Critical kayo na. Kinabuhi o panglawas sa katawan sa iligan o sa kasilinganan nga mga dapit. Ingon ni anaon lang ninyo resort. Grabe po ninyo, oy. Sus, kinagbuhi pa si Andres Bonifacio. Gipantuli na gid mo ba? Gipantuli na gid mo sundan. Grabe po. Grabe yun, kapisot ka ninyo. Makapisot din ang matay, Ginoo. Konsumisyon ta. Napoy pyrolysis tire plant nag-consultation kagahapon. Atong gitawagan. Kay ngano man no, tawagan nato si Kim Romares, si Ma'am Tubag. Manawag tag mga opisyal po diha kay galipan right na ni magkumpiyansa yung katawhan ni ambot lang. Napoy sinunugay ligid diha sa pyrolysis tire plant. Ay sinunugay ligid diha sa linamon, ay call the respikas. Ay Ginoo ko, salamat kaayo Inshallah Marketing Corporation. Salamat kaayo Crisca Garments. Diha sa New Frontier Subdivision, pinagi ni Engineer Cynthia Fernandez Campilan. And thank you, salamat po dahil kaayo sa kuan kining Tita Fanny's Limpo and Chicken House. Thank you very much. Salamat usab kaayo sa Realms Beach Resort under new management. Alang sa inyo mga pagpalabay sa kagibion, bisan palabay lang sa oras, nindot kayo nilang mga rooms. And of course, is the landmark resort of Iligan. Tawagan nato ning kay naghangyo lagi ni sila Kim Romares nga mo istorya kining atong mga grupong nagsupak aning pyrolysis tire plant. Atong paistoryahon ni aron patubagon po nato ang pikas sa ang atong mga ang LGU nato diha sa kuan kay mura mag naay dakong kontribusya ni kalibutan balaan ung gasagikan sa kahitasan. Mayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Kami kinasing-kasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kumpleto ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos na higala, Pastor Kokoy Sabare. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Kini si Attorney Tingog Salvi sa Leng, Iligan. President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong Iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Kinaiyahan ning kalibutan balaan ung gasagikan sa kahitasan. Lokal nga sangguniang panglusog sa Iligan ni-aprobar sa pag-operate diri sa coal fire. Dili na ko masabtan nganong nga atong lokal nga sangguniang panglungsod sa Iligan ni-aprobar sa pag-operate diri sa coal-fired power plant diri sa Iligan. Nga sa tibuok kalibutan, ang mga leader sa tibuok nasyon, pati ang mga scientifico, mga scientist,
nagplano kung unsaon pagpaupos, pag-reduce sa carbon emission para matubag na to ang problema sa global warming o climate change. Pero dahil sa Iligan, nganong ni-approve ang atong sangguniang panglungsod. Awhago na ko ang mga katawan sa Iligan nga atong batukan ang pagtukod dining coal-fired power plant din sa Iligan. Kinahanglan ipadungog na to ang atong tingog sa katawhan para madungog sa itong mga leader nga kita supak niini. Si Sir Padilla to, usa sa mga banggitang musikero o original nga himig piglas ang nag-awit o nagka-compose niling awit nga garbo sa Iligan. Kinaiyahan, grabe na itong panganta ni, grabe pong pabuyag sa atong mga opisyal o waldas abuso sa atong kinaiyahan. Naka-standby sa telepono ang Lanao Tingog sa Lanao Power Consumers, ang atong chairman sa Lanao Power Consumers. Daghan na kaayong nag-text, pwede na bang maghimutag kahiusahan o koalisyon sa katawan sa Iligan kay sobra na ning gihimo sa atong mga opisyal labi na sa kinaiyahan. Murag grabe na ning ilang pag-abuso o kinahanglan pugnan tani alang sa umabot nga kaliwatan kay di muliyog ang katawan ani mo gitang tanan aning mga klasehas opisyal. Mr. Engineer Bert Oliver. Sorry, good morning. Maayong buntag there, maayong buntag sa tanan ka paminaw. Talagang tayo kag-usab sir, kinabitin ko itong mga informasyon ni mo ni atong miaging simana. Okay there. Actually, na ko record kay balo ka record ko sa mga attendance, no? Like yes. For example, katong September 15 ay public hearing sa Kiwalan. That was the first, no? Unya walay bisag usa ka official sa Iligan na nanambong dito. October 9 ay public hearing sa sangguniang panglungsod. Again, dito na ay usa ka environmentalist nga lawyer nga nagpakita gyud na ay PowerPoint presentation kung sa ang kadaot nga mahimo sa usa ka coal-fired power plant. And then everybody again imbitar ni Councilor Yang really opposed, no? Digi sila ganahan sa coal-fired power plant. Tungod sa kasabot, dagan yun ang kasabot. And luckily, again, it would appear na ang public hearings na to sa Iligan is only attended by the chairman. All other members sa sangguniang panglungsod wala nag-attend. So, wala sila makapaminaw sa mga ginapanulti sa mga katawan na supposed to be panahon gani sa kampanya isulti nga maminaw kami sa inyo nga isulti. Pero wala yun. Panahon sa public hearing, only the chairman is present. So, natingala yun ko, pareho sa mga nakahimo na sang mga komentaryo, natingala yun ko nga usala nila kalakaw sa power plant, coal-fired power plant sa Cagayan de Oro, which is not the same power plant nga ipot-up. Remember, dili ni sila pareho, no? As a matter of fact, technical ni gamay, sudlan ko, ang usa sa mga major na problema sa coal-fired power plant, ang ginatawag nila nga pollution, nga ang nagadakot ani either electrostatic precipitator o kanang baghouse filter. At the time nga na ay public hearing, mao ni ako concern nang utana ako sa technical guys nila, ang gimension nga 99% kuno ang efficiency sa ilang pollution control device. Please, let's take a look at the 99%, no? Where ang gamiton sa coal-fired power plant there is required 350 metric tons kada adlaw. Yes. Ang kung 99%, ini-equivalent siya sa 350,000 kilos kada adlaw. Kung 99%, ang isa ka porsyento sini, meaning to say, dili nila ni dakop, dili nila ma-filter. And what is 1%? 1% is equivalent to 1,500 kilos per day or 2.5 kilos kada minuto. Yeah. Imagine lang, Ber, ang pulbos. Kita tanan gagamit ang matag pulbos, ang gamay pa ta, di ba? Ang pulbos, kagamay na kayo sa isa lang no? Pero ina siya ginatawag na pulbos,
as na siya nga manaog kay bukat. Ining 2.5 kilos per minute nga ginatawag fly ash. Fly ni siya kay naa na siya sa atmosphere. So, but pasabot, mulupad na siya paingon sa mga katawan, sa mga atop, suyo po na sa mga katawan nga wala sila kay balo. Tungod sa kapino, kagamay kaayos ni nga particle. Hinay-hinay ni mo sulod sa lawat, sa katawan, dira sa palibot. And unluckily, kita diri sa Iligan, we're only 6 kilometers away from 6 or 8 kilometers. Maapiktuhan ito. Abot na, sir, abot na. Pila man di radius aning maabot aning mga dautan nga epekto sa coal power plant? Sa 10 to 15 depende sa hangin. Grabe, no? No, so meaning to say, we are not safe. We are unsafe as far as Iligan is concerned, and that is 2.5 kilos per minute. Sa kadaghan mangod sa butangan nganong diri pag ibutang in town, no? Ang Cagayan de Oro nagsupag diwas a plan ba if I remember right, ang kining istiyag gusto ning mohimog extension diha gyud sa Cagayan de Oro nga jurisdiction ilabi ang gibabagan ang mga opisyal babag yun pero resolution. Ang problema sini kay ang mga members sa Sangguniang Panglungsod nga last week nangadto dito, ang ginatuwa nila ang power plant nga gwapo kayo siyempre. Pero wala nila gipaminaw, wala nila sila mga to sa mga tao nga naa sa palibot. So lahiba, imbis unta, ang epekto unta sa power plant sa katawan ng ilang tanawon, ang ulang ilang tanaw nila kunon sa kagwapo nga sa power plant. Siyempre, power plant na, mangita gina sa pagi nga pakita nga gwapo sila. Pero wala nila gipagibalo sa mga katawan ang epekto sa ilang produksyon, sa ilang operation. Ang ikaduwa nga i-mention ko na lang para nga kasi may mga technical ko nga gusto ko ipanaog sa layman's term. Kana ang usak ka ingon nga type sa establishment na say duha ka major type nga ginatawag nga pollution control device. Ang pinakamaayo ang electrostatic precipitator kay halos madakop ginatanan. So I think that was what is meant by 99%. Ang isa sa dili gid kayo epektibo kanang ginatawag nga baghouse filter. Ano? Now ang problema at the time nga na ay public hearing katong September 15 sa Kiulan, ipangutan na ko ang ilang technical guy dili pa siya makatubag kung either electrostatic precipitator ba or baghouse filter. Regionaan na niya sulti nga 99% lang ang efficiency. Where I know nga ang baghouse, kung ano nga dili siya katubag kaniya to kay mas mahal magyud ang electrostatic precipitator kumparar sa baghouse filter. Pero ang baghouse filter nga barato, grabe ang pollution. So meaning to say, during the time, wala pa sila makahimo sa desisyon kung sa'y gamiton. And yet, they're saying 99%. Yet, sa 99%, gimension ko na sa imo, 2.5 kilos per minute ang ibuga sa atmosphere. Mauna epekto. Now, nakasulti sa to si Councilor Rotas about acid rain. Mauna yung isa sa mga epekto kanang fly ash nga naa sila sa atmosphere. Once nga mag-ulan na manaog na adto gina mga atop na to. Unya unsa may epekto aning acid rain sa katawhan engineer? Kanang hindi ba ang panigarilyo nabutang na gani karon sa mga pakites di nga dangerous to your health? Yes. Mao ni tungod kay hinay-hinay mentras nga nagapanigarilyo ka lami ang imo paminaw. Pero hindi mo may bawa ng hinay-hinay nga epekto sa imo kalawasan. Which is the same. Ang acid rain as fly ash, ang hinay-hinay nga epekto sa imo kalawasan, di mo na ubantayan kay it's like a creeping disease. Na later on, after 3 years, 5 years, aya ka na paninglan. Okay, salamat kayo. Matawagan tikag usab kay wa na pud tay panahon engineer. Pwede ba aduna magbidaghang sugyot karon nga
makita mangod ang sentimentos katawhan nga bugat kayo against cool, gusto nilang iusahon ang tingog sa katawhan. Willing ba ang Lanao Power Consumers nga mukuyog sa usa ka koalisyon batok aron batukan kini gihimo sa atong lokal nga gobyerno sa sanggunian ug ang proposal gyud to establish coal power plant in Iligan? If everybody should know, the first group nga natuwa dito sa Kiulan, kami nga doon ni Dr. Ambal. Wow, thank you. Salamat kay niana. Salamat kay Engineer ug salamat kayo malipay ni ana ang atong mga kaigsuonan nga concern ni ining kinaiyahan ug panglawas katawhan sa Iligan. Sige, okay, text lang ta. Salamat kayo kaigsuonan wa na tayo panahon. Salamat kayo sa inyong pagtubay kanamo. Salamat kayo. Hinaot-unta nga matandog ang atong mga opisyal ug ang tanang katawhan karon maghiusa kita, no? Wala nay lain nga magapanalipod kanato nining laing hulga sa atong panglawas ug kinaiyahan pinaagi sa coal power plant. Kita ra usab. Mubarog kita. Maghiusa kita. Dinhi sa tingog sa Iligan kini na usab ang imong kauban sa hustisya si Ver Kimco. God bless and praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco. Ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa lahig mata nga nangandoy pang matulog. Ining debate ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa nagdumala iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Nay, lahi-lahi nga supplements ang gipang-inom sa pamilya. Gastos na. Anong lahi-lahi ug kaya raman sa usa. Mag-United Home Multi-B, ang multivitamins nga naay multi-benefits. Kay tatay, ang makapalagsik sa akong lawas, Multi-B. Kay Junior, para abdi ko magduwa, Multi-B. Kay Lola, makapahait sa among huna-huna, Multi-B. Kay ate, para nindot mapupanit og buhok, Multi-B. Multi-B, multivitamins with multi-benefits para sa tibuok pamilya. Gikan sa United Home. Vitamin B complex is the generic name of Multi-B. More delicious coffee with new Sanic Super Coffee Original. It's Sanic 3-in-1, now with a creamier taste and a richer aroma. That's a bigger 20-gram sachet. That's 40% more coffee than before. New Sanic Super Coffee Original. The original just got better! New Sanic Super Coffee Original. Creamier taste, richer aroma. 5 pesos lang SRP. Also available in creme densada and honey chino flavors. New Time Jumbo. Bagong-bago to. Jumbo hala to. Ubus na hala mo. Presyo pareho. 850 pa rin to. Bagong Thai Jumbo. Bossing sa kabutihan. 850 SRP. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa radyo na araw-araw pinakikinggan
sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga mga kasama sa RMN News Nationwide. Public hearing ng Senado kaugnay sa controversial na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos lalarga na ngayong araw. At investigasyon naman sa umano'y maling paggamit po ng Malampaya Fund noong Arroyo Administration bubusisiin na ng Senate Blue Ribbon Committee. Kahit umuulan ngayon, daang-daang kabahayan na sunog sa Barangay Masambong, Quezon City. 600 pamilya na wala ng tirahan. At libo-libong aktivista naman at pulisya sa Hong Kong muling nag-riot matapos tangkaing palibutan ang government headquarters kaninang madaling araw. Balitang negosyo, 13 piso na bawas presyo sa kada tangke ng LPG misis. Epektibo na kaninang hating gabi. Balita naman sa Bayong Dagat, mahigit po 100 patay sa 3 serye ng pambobomba at pamamaril sa Nigeria. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po na Lunes, December 1, 2014, 2014 na sa tayo. Luzon, mga kasama, live po tayo sa DZRC 873 RMN Legazpi. Sa Visayas, live po tayo sa DYVR 657 RMN Rojas. At sa Mindanao, live po tayo sa TXIC 711 RMN Iligan. Live online, live din sa WRMN New York, USA. At sa nauna mga RMN stations nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Abangan niyo po ang update sa panahon mga kasama ngayong umaga ng Lunes. Maulan sa labas, ingat po sa biyahe. Paghaharapin ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga pabor at tutol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong araw. Matatandaan, sinabi po ni Santiago na maaaring maharap sa impeachment case si Paolo Noy kapag pinilit ito ang pagpapatupad ng EDCA na hindi naman dumaan sa ratifikasyon ng Senado. Sa ilalim po ng EDCA, papayagan ng US na magtayo ng mga struktura, pagtatalaga ng mga tropa, paglalagak ng mga armas, sasakyan at aircraft, pati ang mga civilian personnel, defense constructor o contractors at iba pa sa loob po ng 10 taon sa mga lugar na napagkasunduan sa bansa. Lalo naging kontrobersyal ang EDCA kasunod ng pagkakapaslang sa Filipino transgender na si Jennifer Laude na ang pauling suspect na ay member ng US Marines si PFC Joseph Scott Pemberton. Narito po ang listahan na may inimbitahan ng Senado para sa pagdinig ngayong araw. Ilan lamang dito ang mga pabor sa EDCA sa pangunan ni Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario, Defense Secretary Volter Gasmin, Ambassador Lourdes Iparaguirre, Negotiating Panel Member, DOJ Undersecretary Francisco Baraan III, at iba pang opisyal. Nakatawa naman sa mga salungat sa EDCA ang dating Senador Rene Sagisag, Attorney Harry Roque, Dr. Roland Simbulan ng Center for People Empowerment and Governance, Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, at Congressman Nery Colmenares ng Bayan Luna. Kumakatawan sa academe si Dean Merlin Magallona ng UP College of Law. Sisimula na rin mga kasama ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang Malampaya Fund hearing. Layunin itong investigahan ang maling paggamit ng Malampaya Fund noong Arroyo Administration. Nakatandang investigahan ng komite
ang anomalya sa paggamit po ng 900 million pesos na pondo na umano'y kinasasangkutan ng negosyante at tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles at ng dating administrasyon. Gayunman hindi imbitado si Napoles sa pagdiring mamaya. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chair TG Gingona, hindi ito ang panahon para paharapin si Napoles. Anya, baka puro ay invoke my right against self-incrimination ang sagot nito sa tanong ng mga senador. Inaasahan namang dadalo sa hearing sina Commission on Audit Chair Grace Bolito Tan at Assistant Audit Commissioner Susan Garcia. Welcome naman sa palasyo ang nakatagdang investigasyon. Ayon kay Presidential Spokesman Abigail Falte, umaasa sila na ang nasabing investigasyon ay maglalabas ng katotohanan. RMN News, panahon. Panahon muna kasamang Rod Esterlis, yung nagdudulot ng pagulan ngayong araw mga kasama. Kasama body ayon ito sa Pag-asa, sa umaga lang naman ito dahil sa bandang tanghali at hapon ay magiging maaliwalas ang panahon sa buong maghapon. Samantala, tuloy na pong natunaw kahapon yung LPA na namataan sa bahagi ng Cebu. Ang Metro Manila naman, Bulacan, Cavite may magiging bahagya pong maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong mga pag-ulan o pakidlad pakulog. Katamtaman naman hanggang kuminsan, malakas pa rin ang hangin mula sa silangan ng Hiral sa Luzon mga kasama, dyan sa silangan Kabisayan, ngayon din at mga bahagi ng Mindanao. Yung mga baybaying dagat sa mga lugar na yan ay magiging katamtaman hanggang kuminsan ay maalon. Sa ibang dako naman, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula po sa silangan hanggang silangan o hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon ng karagatan. Sunrise. Alas 6:04 kanina, ang sunset 5:24 p.m. Live via satellite, RMN News nationwide. Kahit maulan ngayong umaga, abot sa 600 pamilya na wala ng tirahan matapos tupukin na po ang 200 bahay dyan sa bahagi po ng 292 Araneta Avenue. Residential area yan mga kasama. Barangay Manres at Barangay Masambong. Maabot sa 5 alarmang sunog na sinasabi nagmula sa bahay na isang Milagros Mabilangan, subalit hindi pa malinaw ang dahilan talaga. Mabilis kumalat po ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Siyempre po, nataranta kasi nakita na namin yung apoy. Mabuti yung asawa ko nagising ng umaga. Tapos sumigaw na siya, sunog. Ayun na, bumaba na kami lahat. Mabilis po yung naging pagkalat. Mabilis po, kasi po halos mga kahoy kasi kabahayan dito, kunti lang may bato. Ayon pa sa ulat, 3 residente ang kasalukuyang nawawala. May follow-up report mga kasama, si kasamang Mike Guyagoy kaugnay sa sunog sa Barangay Masampong, Quezon City. Mike. RMN Report. Babalikan natin si Mike mga kasama. Nagsagupa naman ang libo-libong pro-democracy activists at pulisya sa Hong Kong matapos tangkain po ng mga aktivista na palibutan ang government headquarters kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, nagtamo ng injury ang mga miyembro ng dalawang panig kung saan nagsimulang gumamit ng batuta ang mga otoridad laban sa mga nagpo-protesta. Sa kabila nito'y patuloy na pinaglalaban ang mga aktivista ng malayang eleksyon para sa kanilang bagong pinuno sa taong 2017. Matatandaan, nag-umpisa po ang mga demonstrasyon matapos inanunsyong magkaroon ng pre-screening para sa mga kakandidato sa susunod na eleksyon. Malacanang naniniwalang hindi raw po makukulong si Pangulong Noy pagkatapos sa ganyang termino. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Hindi makukulong si Pangulong Noynoy Aquino pagkatapos ng kanyang termino sa 2016. Ito ang ipinahiwatig ng Palasyo ng Malacanang bilang reaksyon sa naging pahayag ni Laguna Governor E.R. Ejercito na gusto niyang makitang nakakulong si Pangulong Aquino sa kanyang pagbaba sa posisyon. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, si Pangulong Aquino at lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay mga accountable officers. Sinabi ni Coloma na nagsisilbing gabay sa pagganap ng tungkulin ni Pangulong Aquino at ng kanyang mga gabinete ang saligang batas at lahat ng batas sa bansa. Pero sinabi din naman ni Coloma na kung masasampahan sila ng kaso ay tatanggapin nila ito dahil kasama naman din ito sa kanilang tungkulin. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Tatak RMN Report. Balikan natin mga kasamang follow-up ni kasamang Mike Guyagoy kaugnay sa nangyaring sunog dyan po sa may Barangay Masambong, Quezon City. Kasamang Mike. RMN Report. Kalunos-lunos ngayon ang kalagayan nitong mga residente na nasunugan dito sa may Barangay Masambong.
Ito'y makaraan na sila'y masunugan na ay bumuhos pang malakas na ulan dito sa kanilang kabarangay, dito sa may barangay Masambong, Lungsod, Quezon. Patuloy pa rin naman ang ginagawang pag-apula ng mga kagawad ng pamatay sunog sa nagbabaga pa ring lugar sa naturang barangay sa may bahagi ng 292 Raneta Avenue, Barangay Masambong. Ito'y sa kadailan ng gawa sa light materials. Itong nabanggit na mga kabayan na nasunog na sinasabi nga ng galing sa bahay ng isang Milagro Mabilangan, na sinasabing galing sa paglalaro ng gasera, yung isang sinasabing dahilan ng pagkasunog ng naturang bahay. Sa ngayon pa inaalam pa rin kung magkano ang damage na nabanggit na sunog. Sa Quezon City, Mike Doyagoy, RMN. RMN Report. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Meron pong seminar kasama kontra sa human trafficking at karamihan pong isa sa ilalim dyan ay yung mga OFW sa Canada. Sama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Ilalim sa seminar kontra sa human smuggling ang OFW sa Canada. Partikular sa mga ito ang caregivers at mga bagong dating sa nasabing bansa. Tinuruan din sila sa tamang pag-budget ng kanilang kinikita at nagbigay din ng tips ng Canadian authorities hinggil sa pag-iwas sa domestic violence. Ang seminar ay pinangunahan ng Philippine Consulate General sa Toronto at ng Catholic Community Services ng New York na nakabase sa Canada. Kasama mo sa DFA, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. RMN Report. RMN Nationwide Report. Tatlong lungsod naman sa Zamboanga del Norte makakatanggap ng monetary assistance mula po sa DTI Region 9. Ang kasama mo sa balita mula RMN Dipolog, Mardi Limpres. RMN Report. Tatlong mga lungsod sa lalawigan ng Zamboanga del Norte ang kabilang ngayon sa makakatanggap ng monetary assistance mula sa Department of Trade and Industry o DTI 9 para matulungan ng mga local government units na ma-develop at mapaangat ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang nasabing assistance ay ilalim sa tinatawag na grassroots participatory budgeting na noon ay tinawag na bottom-up budgeting, isang component ng anti-poverty program ni Pangulong Benigno Aquino III. Ang tatlong munisipalidad sa lalawigan ay kinabibilangan ng lungsod ng Baligyan, Sindangan at Pinyan. Ang proyekto na pinopropose sa lungsod ng Pinyan at Sindangan ay ang Business Permits and Licensing System na naglalayon sa pagpapabilis ng proseso sa pagkuha ng business permits at licenses, kung saan ang bawat lungsod ay makakatanggap ng tig 130,000 pesos habang 185,000 pesos naman ang sa lungsod ng Baligyan para sa promosyon ng kanilang local wine na tinawag na pangasi sa pamamagitan ng wine packaging at preservation training. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardi Delugdug Libres, Tatak RMN. RMN Report. Mga preso dyan sa New Bilibid Prison ay naghahanda na raw ng regalo para kay Pope Francis. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Naisamantalahin ng mga preso sa New Bilibid Prison sa pagdalaw sa bansa ni Pope Francis sa susunod na taon upang mabigyang katuparan ang kanilang kahilingan na maipata o executive clemency at ang pagpapababa sa sentensya sa ilang mga karapat-dapat na bilanggo. Ayon kay Monsignor Bobby Olaguer, ang chaplain ng NBP, ito ang apila ng mga preso sa maximum detention facility sa pagdating ng Santo Papa sa bansa, bukod pa sa pagdangay sa matugunan ng congestion sa mga bilangguan. Sinabi ni Olaguer ng pagpapakita ito na nakikisa tayo sa paghingi ng awa sa Santo Papa na gamitin ni Pangulo Aquino ang kanyang presidential clemency para mapababa ang sentensya ng magkarapat-dapat at nagbabagong buhay ng mga bilanggo. Una nang lumiha mga bilanggo sa Santo Papa na humihiling na madaraw sa kulungan, subalit base sa itinerary ni Pope Francis, hindi ito kabilang sa mga lugar na mapupuntahan. Sa kabila nito, sinabi naman ni Monsignor Olaguer na makarating man o hindi ang Santo Papa sa Bilibid ay naghahanda pa rin ng mga preso ng kanilang regalo o souvenir para kay Pope Francis. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN News, balitang pang-negosyo. Mga kasama, epektibo kanina alas 12:01 na madaling araw, nagpatawad sa megit 13 pisong bawas preso sa bawat tangke ng cooking gas o LPG. Ang kumpanya po ng langis sa abiso ng Sulay na abot sa 120, 1 peso and 20 centavos ang rollback sa kada kilo ng LPG nila. Parehong halaga rin o katumbas ng 13 pesos and 20 centavos para sa 11 kilogram na tangke ang tinapiyas ng Petron sa Gasulat Fiesta Gas.
65 centavos naman ibabawas sa kada litro ng Extend O2 LPG. Sinasabing dahil sa malamig na panahon kaya't bumaba ang demand sa produktong petrolyo ngayong Disyembre. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama sa Nigeria po umakyat na sa 120 ang patay habang mahigit 300 naman ang sugatan sa tatlong serye ng pambobomba at pamamaril sa Kano City. Napag-alabang 2 suicide bomber ang pinasabog ang sarili sa kalagitnaan po ng pagdarasal sa isang mosque habang ang ibang sospek ay pinaputukan din ang mga biktima. Ang isang bomba ay sumabog sa labas ng mosque kung saan marami rin ang nadamay. Sa grupong Boko Haram, isinisisi po ang nangyaring karahasan. Sa mga taga General Santos, susunod po dyan si kasamang Bong Gonzales sa programang Straight to the Point sa DXMD 927 kHz. Happy birthday today kay Alwin Celering ng RMN, Cagayan de Oro. And happy birthday din kay Jesse Chris Kinabato ng RMN, Iligan. Happy birthday kung nawawag kay General Santos. Kasama niyo po sa Balita at Serbisyo Publiko, ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino. Maraming salamat kay Rod Marcelino. Maraming salamat din, Boss Bud, sa napakasarap na blowout nung Biyernes. Salamat po sa lahat ng bumati. Thank you po. Belated happy birthday. Thank you. Ako naman po si Rod Marcelino at ito ang RMN Radyo mo Nationwide. Handang tumulong sa iyo. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo. Oras ita kalas 7:26 sa buntag. RMN News. Derecho Balitang Iligan. Headlines. Ilang number 1 most wanted person nga nasikop sa kapulisan na kumit na sa city jail. Pulga sa seguridad pinagi sa text messages sa sutaon o i-verify pa sa kapulisan. Federal Party sa Iligan nabiling ligon sumapa ni Congressman Belmonte. Pondo alang sa pag-rehab sa Yolanda ipagawas na. Babalita negosyo presos mga dilata posibleng mutaas. Tamang balitang sports, Skywalker sa PBA pabilin pa sa ICU. Radyo mo nationwide. Time Jumbo, bagong-bago to. Jumbohan na to, ubos na mo. Pressure pareho, 850 pa rin to. Bagong Thai Jumbo, bossing sa kabutihan, 850 SRP. Excuse me, Mamo Yong! Did you amoy that? The manong standing in front of us? Yes! OMG! His jeans are so baho! It's the same amoy as my boyfriend's feet after gym! Yuck! Do you have... Kasing fresh ba ng maong mo ang shirt mo? Parang hindi. You need more Downy. Downy Big Mamo Sachet. Sa SRP na 7 pesos, may 50% more Downy ka mo. Bagong kasya sa buong labata. Mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Mamo Sachet. New Downy Big Bingo Sachet. Bagong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pababa. Sa bawat round ng hamon. Han, naniningil na ng upa. Sa bawat round ng problema. Tay, bayad yung tuition bukas ha. Sa bawat round ng tagumpay. Your request for a raise, approved. At sa bawat round ng pagsubok. But I want that report on my desk by 7 a.m. May isang round ng subok na. Ang Tanduay, may lakas ng 160 years ng pinaghuhugutan. Derek Ramsey po, naniniwala sa tibay ng loob, tibay Tanduay. Pampatibay ng loob, barkada. Pampatibay ng barkada, Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Ako si Kim Chu. Og siya man si Kim Tu, ang #1 fan
sa outfit karong adlaw. Lookalike! Sa hair? Dili hair alloy. Mahal taon magpa-salon treatment, no? Conditioner ni oy. Ako po, pero anong gamanti ka maning akong buhok? Pag New Rejoice Treatment Conditioner. Treatment na, conditioner pag yun. Gamita kada adlaw pagkahuman ni Mog Rejoice Rich Shampoo. Murag bagong gipasalon smooth treatment ang buhok. Mura na ba gipasalon? Yes! Haba ng hair! New Rejoice Treatment Conditioner. Masulit sa nanguna nga conditioner. Base sa average na presyo kada ml SRP. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama maayong nga buntag, may giligan adlaw karon nga Lunes, pitsa 1 ning bulan sa Disyembre, tuig 2014. Live gikan sa Almasador Iligan. Kini si kasamang Jessica Chris Kinabato. O kiniusab si Ramil Imborong matusutong hanay sa mga balita ag Almasador Balitang Iligan. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Unang hanay sa ito nga balita, mga kasama gato sa patigwa sa bunok sa 3-1 daming lamang. Nakumit na ngadto sa City Jail ang ilang number 1 most wanted person. Humang kini masikop na tumiagi si Mana pinagi sa pakigabinayloay o bala sa kapulisan sa Sifri nga bahin. Giisip ni OIC-PNP City Director Police Senior Superintendent Lino Riga o sa kadakong accomplishment sa kapulisan ang pagkasikop sa suspect na si Virgilio Villadolid Jr. nga taga Purok 5 Barangay Saray. Gibutyag ni nga usa si Villadolid nga mao'y ga-supply o ginadiling nga droga sa dakbayan labi na diya sa Barangay Saray o dalambigit usab kini sa laing kaso sama sa murder o guban pa nga padayong pangibistigahan sa kapulisan karong panahon na. Commit na to sa jail, ako ito nga accomplishment diri sa iligan kay isa to sa mga galihok diri sa iligan regarding illegal drugs o kaning yung mga series of atong sa una involved mo ito sa murder o napo'y report nga napo'y laing nga pagpamusik nga gina to. So amo pa itong investigawan o sa iyang kalabutan atong mga previous nga mga incident nga nagipamusik. Ang pamahayag ni OIC-PNP City Director Police Senior Superintendent Lino Riga na nanabay sa radyo mo nationwide. Ang balita nga inigabati ito sa matingwa sa bunok sa 3-1 daming lamang. Radyo mo nationwide. Inisunodhan ay sa pang balita niyo mabati mga kasama. Hatod ko niyo sa may tingwa sa Talking Text. Lahat ng pwede mong i-text, pwede mo na rin itawag sa Talking Text. Only Talking Text 201. Ang ngayon pangkonpermahon sa kapulisan sa dakbayan sa Iligan, nagkontinuod ba o dili ang nanggawas ng mga text messages karong panahon naglabot sa hulga sa seguridad. Kinaway gibutyag ni OIC-PNP City Director Police Senior Superintendent Leonie Roiga human wala pay nadawat ang ilang buhatan labot sa mong hulga sa seguridad. Apan matod paniga nga dili gyapon ang ngayang magkumpiyansa human pipila na kalugar sa pulo sa Mindanao ang nakasinati sa pagbusikad. Sumala paniga posibleng concerned lang sa seguridad sa mga Iliganon ang mipakatag sa text messages aron magmatngon ang matag usa kanato matag karon ug unya. Actually, wala man tayo naka-receive na informasyon na ganun sa kinala na po na ilulipid pero mas mayo na lang po siguro nga naana para at least sa atong katawan mahimong aware po sa kan po nagbantay at po nakita po nga ito sa area sa Cotabato ita po naman ang pagpamumba dito ang nagpatawlap siguro na nga mga informasyon katong mga gusto nga ang mga tao po sa Iligan katawang silingan permanente nga alerto. Isa po na sa so kinala pa ginato na siya nga i-confirm o i-validate. Ang dugang pamayag ni OIC-PNP City Director Police Senior Superintendent Leonie Roiga nga nainabi sa radyo mo nationwide. Hindi nga balita, iyong nabati gatod kanina sa may tingwa sa Talk and Text. Lahat ng pwede mong i-text, pwede mo na rin itawag sa Talk and Text. Only Talk and Text 201. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Aga masunod nga na sa ito balita ito sa matingwa sa multi-B, multi-vitamins, multi-benefits. So far, so good ang Partido Liberal din sa dakbayan sa Iligan. Kaya mo igibutyag ni Iligan City Londres si Congressman Vicente Parf Belmonte Jr. humandaghan sa mga taho nga posibleng magkatibulaag ang ilang partido sa umabot nga 2016 election. Matupad ni Belmonte, dili mahimong magtibulaag ang LP sa Iligan tungod na nadungagan pamanggani sila karong panahon sama ni Kunsel Manny Salibay o guban pa. Alang ang Belmonte, posible laing partido ang muuban sa Liberal Party o dili sila motabok sa laing partido. Gani gipasigarbo ni Belmonte nga pabiling lig-on ang Partido Liberal dinhi sa dakbayan sa Iligan.
ang Liberal Party sa Ligan City. So far, so good. Strong yapon, di ba? Wala may nawala sa amo pagka-LP. Nadugangan pa gani, like Mari Salibay, o uban pa nga mga kandidato, no? So, very strong, no? LP. Kami sa 2016, dako gyapon ang chance nga mo, locally and nationally na LP gyapon ang mahimong victory. Haka-haka man nakaha, no? Ang among haka-haka po na sila tanan, mabalhin sa Liberal Party. Ang pamahayag ni Ligan City Lone District Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. nga nanabi sa radyo mo nationwide. Ang balita nga iningabati ito sumatigwa sa multi-vitamins, multi-benefits. Radyo mo nationwide. Sinusunod nga ay sa pagbalita gatod kanina sa matingwa sa Rejoice Conditioner, Rejoice Treatment, Conditioner Smooth. Mag-agad pa sa pulso sa katawan si 1st District Representative Rufus Rodriguez kung mudagan ba kini udili sa pagkasenador sa umabot nga 2016 national election. Kinamoy pamahayag sa kongresista diha nga napangutana sa mga sakop sa prensa atol sa gipahigayong ad hoc public consultation sa bangsamang basic law. Alang kang Rodriguez, posible nga masayang lang ang iyang pagpanikamot kung dili mo pabor kaniya ang katawhan ilabi na kaya nasunong posisyon ang iyang daganan. Tungod ni matong pa ni Rodriguez nga agdon una niyang daan ang resulta sa survey kung angayon ba o dili siyang mudagan isip senador sa nasod. Tanawon siya sa survey kung maayo ba na batay chance. Kaya kung wala tayo chance, sayang kay atod mo sa sakripisyo at pangapanya tapos wala tayo chance. So ano ko na itong mga efforts, so depende pa na by next year kung unsa ang atong status sa ato sa nasyonal. Ang pamayag ni 1st District Representative Rufus Rodriguez nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kini nga balita gatod kaniya sa may tinguha sa Rejoice Conditioner, Rejoice Treatment Conditioner Smooth. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Nagpadayon ang pag-abag sa Abamen Party List sa mga katawhang kabus din sa pulo sa Mindanao taliwala sa pagpaundang sa pork barrel o PDAF. Kini mo gibutiyag ni Abamen Party List Representative Maximo Rodriguez kuman gipaningkamutan ining magpabilin paghapon ang iyang ayuda nga gipanghatag sama sa scholarship program sa hospital, burial o guban pa. Mato pa ni Rodriguez, bisan pa kalisod sa iyang buhatan, human naundang ang pork barrel na gumikan sa pagikalambugitan ining issue para siyang maningkamot nga makapangayo sa nasudnong mga ahensya aron makatabang sa katawhang kabus sa pulo sa Mindanao. Radyo mo nationwide. Magpadayon matong assistance sa disability, assistance sa child sa scholarship na ginagmay gapon at mga assistance sa mga katawhan sa burial, lagapon, hospital, at hangyoon ng PhilHealth, mahatag sa mga cars nila pag hospital, magyapon. Ang pamahayag ni Abamen Party List Congressman Maximo Rodriguez nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Nadawat na sa 2,798 ka mga barangay ang fund assistance gikan sa Recovery Assistance on Yolanda Project. Hinmoy gibutyag ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas uban ang lokal nga mga opisyal sa daan bantihan. Matud pa sa kalihim nga napagawas na ang 1.57 billion pesos nga pondo nga gitagana alang sa pag-ayos sa 3,688 ka mga barangay facilities nga unang nga igo sa bagyong Yolanda sa milabay nga tuig. Gipasabot usab ni Rojas nga naa na sa 70 ngadto na sa 80% nga nahuman ang municipal structures sa nagkadaing dapit sa Cebu nga naapektuhan ni Yolanda. Hinungdan ang kinahanglan ng inaog sa barangay level ang pondo alang sa rehabilitasyon. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Diretso sa Nego. Dako ang posibilidad nga mataas ang presyo sa mga dilata sa sunod tuig gumikan gihapon sa port congestion dito sa Manila. Sumala pa ni Philippine Association of Meat Processors Incorporated Francisco Buin Camino bisan og nakaabot na sa mga designated port ang ilang mga Christmas supplies at doon ay problema sa cost sa unang kwarter sa tuig 2015. Padayon sa sa pagtaas ang surcharge per container hangtod nga dili ba resolbar ang port congestion. Mato pa ni Buin Camino nga naa sa 8% ngadto sa 12% ang posibleng ipataas nga presyo sa mga dilata. Let's get ready to rumble! Diretso Palaro. Sa ato
ubang balitang sports, wala pa gipagawas ng official medical bulletin ang Medical City Hospital kalabot sa kahimtang sa Philippine Basketball Association legend nga si Samboy Lim. Nasairan nga gidala sa mga hospital si Lim ug nagpabilin sa intensive care unit o ICU human nga mawad ang kini sa iyang panimuot samtang ana sa exhibition game netong Biyernes sa gabi sa Inari Sports Arena sa Pasig. Sumala sa impormasyon mi pailalom sa angioplasty si Lim apan wala pay dugang impormasyon kalabot niini. Among basketballista nahimong kabayan sa Grand Slam team sa San Miguel niadtong 1989 ug naapil sa 25 greatest players nga gila sa PBA sa silver anniversary netong tuig 2000. RMN News Panahon. Laig na daw panahon na usab ang nabantayan sa Pag-asa. Kini ang gikumpirmar ni local weather forecaster Mario Guya. Ato pa ni Guya nga nasangpit nga kadaot sa panahon na sapitan sa Pacific Ocean o posibleng makaapekto kini sa Minang Mindanao sunod sa tulo ka mga adlaw. Nasara nga mahimo kining low pressure area kon LPA, ilabi na kung magkaroon na sa bisinidad sa nasod. Kung mahimo kining bagyo pagkatawgon kini sa pangalang Ruby. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Mga kasama, live gikan sa Army Center Iligan. Ining nabate itong balita ang Army Center Balitang Iligan ining adlaw nga Lunes, Disyembre 1 tuig 2014. Kung nag-birthday karo kasama Joki? I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. Okay, bingan tag happy birthday karong adlaw. Banto ko sayo kay kagani ha. Sayong naasiguro namukaw ko sayo. Happy birthday atong kauban ni kasama ang si Chris Kidabato. Mapay pagdibo siguro. Kasama ang Joki. Happy birthday ngadto ni kasama ang si Chris Kidabato. Nagsaulog si iyang adlaw na tawhan karong adlaw. Doon na to'y kadungan niya, taga Cagayan de Oro pero wala na to sa RMN. Nag-birthday gihapon. Okay, Digod ta ka episode karon kay na sa makita na nationwide. Mayon po tag belated happy birthday kang Ate Ermac ay Ate Bonita Ermac. Belated happy birthday kagahapon. Mo na siyang bonita kay Andres Bonifacio Day. Belated happy birthday. Mayong buntag mayong pagpamina ni Ate Mildred. Wala ni siya directory sa tanan nga mga nag-birthday diri sa Iligan sa iyo kaayo ganina. Daghang salamat ate. Good morning. Happy birthday to you, dear, from Okay, sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday day akadinyo. Mga para umapuhon sunod adlaw, advance happy birthday. Sa mga celebrant, mihilak kasi mihilak. Diyan. Sayo siguro gipukaw kagarihan kadlawon. So happy birthday ato Osbon ngadto ni kasama ang si Chris Kinabato. Ano mihilak man kasama ang Joki? Okay, so manghinaota daghan pa mga katuigan, no? Ilabi na sa mga karong adlaw gyud nagsaulog sa ilahang birthday. Manghinaota daghan pa mga grasya o kapiskay sa panglawas. Okay, so sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday dia kaninyo. Gikan kanamo dinhi sa DXIC ay mandiligan og usab sa 102.3 IFM. Abot ta si person mga kasama sa Struggle the Point na hangtod lang ta alas 8. Pagka alas 8 unang adlaw sa bulan Disyembre, unang adlaw sa babati nato ang unang drama sa buntag ang Kun Ako Ang Pasultihon. Kasama mo sa service publiko. Kini si kasamang Jessica Chris Kinabato. O kiniusab si Ramilin Borong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa tatak alas 7:42 sa buntag. Oras gihatod kaninyo sa maintingo sa Tanduay 5 years. Tibay na loob, tibay Tanduay. Ingon man sa Downey, New Downey Big Bangon sa siya. Bangon kasya sa buong labada mula mataas hanggang pambaba. Tatak RMN.
Daghana ang makapamatod sa kaepektibo sa Koy Herbal Capsule. Niya sila. Si Armando Cabalero, 38 akong edad. Nagpuyo ako sa Bito, Bariling, Cebu. Usa ako ka mag-uuma. Kapoy itong lawas, sakit kong hawak niya. Lahilag akong abaga, kay pamao lagi. Ningon ako asawa nga, tumar sa Koy Herbal Capsule. Kaya maayo kini. Naayo man akong asawa na. Putong isuway ko. Kaluwi asas dino, ubunan sa Koy Herbal Capsule. Naayo di ko niya. Koy Herbal Capsule. Tagdusi 50 lang. Parano o sigurado. Koy Herbal Capsule. God's pathway to herbs that heal. Ang bango-bango ng roses. Sa new Bonox 3-in-1 with rose and vanilla. Malinis ang laba, amoy roses pa. Sa Bonox daming laman. New Bonox Rose and Vanilla, SRP 5 pesos lang. Mga katropa, mag-unli calls, unli text sa unli talk and text 20 pesos. Mag-unli calls, unli text sa unli talk and text 20 pesos lang a day. Unli tawagan at textan sa Smart at Talk and Text. Mag-unli calls, unli text sa unli talk and text 20 pesos. Mag-unli calls, unli text sa unli talk and text 20. Text T20 to 4547. Valid for 1 day. See flyers for details. Promo until February 15, 2015. Per DTI FTEB SPT permit number 4142 series of 24. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot. Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Nay, lahi-lahi nga supplements ang gipang-inom sa pamilya. Gastos na. Anong lahi-lahi ug kaya raman sa usa. Mag-United Home Multi-B, ang multivitamins nga naay multi-benefits. Kay tatay, ang makapalagsik sa akong lawas, Multi-B. Kay Junior, para abdi ko magduwa, Multi-B. Kay Lola, makapahit sa among hunahuna, Multi-B. Kay ate, para nindot mapupanit og buhok, Multi-B. Multi-B, multivitamins with multi-benefits para sa tibuok pamilya. Gikan sa United Home. Vitamin B Complex is the generic name of Multi-B. Mag-joy! Sa tamang kontrol, makakatipid kayo. Litro. Sa litro haluin, bawat buhos nyo dapat paliliitin. Ubos, ang dalawang vitamins. 10 piso joy, tuloy pa rin. 10 pesos based on SRP. New Time Jumbo, bagong-bago to. Jumbohan na to, ubos na bala mo. Presyo'y pareho, 850 pa rin to. Bagong Thai Jumbo, bossing sa kabutihan, 850 SRP. Pag sinabing Gold Award sa Monday Selection Awards, isa lang ang ibig sabihin niyan. That means ito ang parangal na may pinakamataas na quality at pinakamagaling. Alam niyo ba mga kaibigan, may beer na consistent na nananalo ng Gold Quality Award, San Miguel Pale Pilsen, at nanalo na naman this year ng Gold Quality ang San Miguel Pale Pilsen dahil isa ito sa mga nagpakita ng mataas na standard ng taste among all other beers in the world. Tinitingala di lang dito sa atin, kundi pati sa buong mundo. Galing no? Nakakabilib talaga. Kaya kayo din, sa susunod na inuman, mag San Miguel Pale Pilsen kayo para matikman nyo ang gold standard ng beer na kinabibiliban sa buong mundo. Para sa sarap na nakakabilib, San Miguel Pale Pilsen, ito ang beer. Drink responsibly. Excuse me na mo. Mare, ay sayang yung bagets. Naamoy mo din, ate girl. Oo, te. Medyo amoy summer ang shorts niya. Amoy din ang liga ng basketball pag summer. Yung after game, ha? Nakaka-dense pa naman siya. Nakaka-dense ang amoy. Kasing fresh ba ng shorts mo ang shirt mo? Parang hindi. You need more Downy. Downy Big Mamo Sachet. Sa SRP na 7 pesos, may 50% more Downy ka na. Pangungkasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Mamo Sachet. New Downy Big Bingo Sachet. Bangong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pababa. Ako si Kim Chu. Og siya man si Kim Tu, ang #1 fan. Sa outfit karong adlaw. Lookalike. Sa hair? Dili hair alloy. Mahal taon magpasalon treatment, no? Conditioner ni Oy. Ako po, pero nga nung gaman
Maputi ka maning akong buhok. Pag New Rejoice Treatment Conditioner. Treatment na, conditioner pag yun. Gamita kada adlaw pagkahuman nimo.